Sa pagdating ng unos ng hangin at ulan, tanging pangalan mo, Ama, ang tinatawagan. Ikaw aming tanglaw sa gitna ng karimlan. Pag-ibig mo sa tuwina ang aming sangkalang. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa bawat luha, dala mo ay ngiti. Bawat paghihirap, bawat kalamati, pangalan mo'y aming sinasambit lagi. Ikaw ang tunggulan, ikaw lang palagi. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Kahit pa ang mundo ay magulaw, mananatili pa rin ikaw. Pangako mo'y siyang inaasahan, mananatili. Pag-ibig ay ikaw. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Ikaw ang aming Diyos, ang tanging pag-asa. Sa iyong magagawa ay nagtitiwala, maglilingkod sa iyo habang may hininga. Sa hirap at ginhawa, ikaw pa rin naman. Sa lungkot at pusa, ikaw ang tiwala. Sa buhay namin ay wala nang iba, lagit lagi pag-asa. Narinig ba ako, Sir Julius? Hello, check mic. 1, 2, 3. Yes po, ma'am. Narinig po. Thank you so much. Good afternoon, Sir Good Julius afternoon po. and Miss Jane. Okay, ang bilis ng araw. Sunday na naman. Nandito na naman tayo para magbigay ng kasiyahan at kaalaman sa ating mga audiences. Okay, good afternoon po sa ating lahat.
Again, welcome to another insightful and meaningful episode of our online podcast here on Facebook Live. Wait lang, i-check muna natin ang ating Facebook Live. Okay, so as of exactly 1 p.m., we already have 8,000 viewers from Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa ating another episode ng Talk is C program. Pwede po kayong mag-comment, mag-shout out. Wow, may pa-shout out si Mama Abby sa Facebook Live. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga katanungan, kung ano po ang gusto ninyong iparating at sabihin at tungkol sa ating episode for today, pwede po kayong mag-comment. So you are all welcome here. Okay. Alright, so again, magandang araw po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa lahat ng nakatutok at nakiisa at patuloy na nakikiisa sa ating programa ngayong araw. So bago tayo magsimula, siguro magbasa muna tayo ng kaunting trivia para sa ating mga taga-subaybay ngayong hapon. Okay, ito ay napapatungkol or related sa ating episode topic for today. And I know we are all excited and we are all feel pressured kasi napaka-espesyal ng ating guest speaker for today. Okay, so basahin ko muna ang kaunting trivia para sa ating mga manonood. So, ayon kay Dr. Aaron Beck, so 2011, ang utak ay gumagawa ng mga cognitive distortions o maling pattern ng pag-iisip kapag tayo ay stress or pagod. Kabilang dito ang personalization kung saan kapag may hindi magandang nangyari sa paligid, gaya ng hindi pagpansin ng kaibigan o biglang pagkakabakante ng klase ng walang pasabi, automatikong iniisip ng utak na ikaw ang dahilan o may mali sa iyo. Pinalalala pa ito ng emotional reasoning kung saan naniniwala ka na dahil nakakaramdam ka ng takot, lungkot o pagka-out of place, ibig sabihin ay totoo ngang may permanenteng sirang bahagi sa iyong pagkatao. Wow, so that's a little trivia for today's and and for that let me introduce to you our topic for today's episode. May sakit kaya ako? Paano masasabi na normal lang o may problema sa mental health ang isang tao? Sa panahon ngayon, marami sa atin ang dumadaan sa stress. Yes, me too. Parang araw-araw stress. Araw-araw nakakaramdam ng stress. Pagising sa umaga, stress na kaagad kung anong gagawin or madaming gagawin or walang gagawin. Ang tao talaga laging ganyan laging walang contentment sa buhay. Okay. Alright, sa panahon ngayon again marami sa atin ang, yun nga, dumadaan sa stress. Be it emotional exhaustion, anxiety, lungkot, at iba't ibang pagsubok sa buhay. Ngunit minsan nagtatanong tayo, normal lang ba ito? O may mas malalim na pinagdadaanan na pala tayo emotionally and mentally? At upang mas maliwanagan tayo sa usaping ito, mayroon tayong espesyal, napaka-espesyal at napakahusay at masasabi kong napakagandang resource speaker. So isang karangalan po na ipakilala ang ating guest speaker ngayong araw. So siya ay isang registered psychometrician at licensed professional teacher. Isa rin po siyang media personality bilang host of Good Morning Kuya on UNTV Channel 37. Sa akademikong larangan naman, siya ay kasalukuyang kumukuha ng Master of Arts in Psychology major in Personality sa University of the Philippines, Diliman. So dahil sa kanyang expertise sa psychology, education at communication, siguradong marami po tayong matututunan ngayong araw. And kahit ako excited. So mga kaibigan, we are more than excited to welcome our guest speaker for today, Miss Maria Celina Siang. Good afternoon, ma'am. Hi po, good afternoon po sa inyong lahat. Sa mga Po. viewers po natin ngayong tanghali, good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Ang ganda mo, ma'am. Ay, kayo rin po. Maraming salamat po.
Ang ganda ni Ma'am Sian. Ma'am, how are we going to address you, ma'am? Would it be okay to call you Ma'am Celine? Pwede pong miss na lang, pwede pong ate, kung ano po, saan po kayo masaya. Kung saan kami masaya. Okay po. Opo. Ma'am na lang siguro, Ma'am Celine. Okay, kumusta po kayo, ma'am? Yan. Okay naman po, medyo mainit lang po dito sa Pilipinas. Parang malayong lugar ang pinanggalingan. Pero mainit po ba dyan sa area niyo rin? Dito po sa Bicol, opo. Di ko na-check yung Mm. kung ano ang heat index, pero ang average is umaabot na ata ng 46 degree dito po sa Oh. Kamsur. Naku, hindi medyo, talagang mainit. Parang Mainit katabi na ng po talaga. Pilipinas yung araw eh. No? Opo. Okay, mag-hi naman kayo, Julius and Miss Jane, kay Ma'am Hello Celine. po, from Korea po. Mas malamig po dito. Ay wow, bongga yan. Joke lang po. Nasa Korea ka pala, Jane. Ikaw naman, Jules. Good afternoon po, Ma'am Celine, Ma'am Abby. Ako po, may windmill po ako dito sa katabi. Ay, sana all may windmill na katabi. Sana all. Okay. Like, Okay, parang na-starstruck si Julius kay Miss Jane, kay Ma'am Jane. Okay, check muna natin ang ating Facebook Live. Wait lang po. Kasi simultaneously check yung nasa Facebook Live kasi baka may mga nag-comment na or may mga magpapa-shoutout. So again, hello po sa ating Facebook Live viewers. So meron na tayong 8,000 viewers from Facebook Live. Manifesting na maging 8,000 siya. Okay. Yes po. Ma'am Celine, kung inyo pong mamarapatin para po sa kaunting kaalaman ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon na ito, ano po ba ang trabaho ng isang psychometrician? Actually po, ang mga psychometrician, we focus on testing, no? Bali katulong po kami ng mga psychologist para ma-diagnose po ang mga kliyente using different kinds of test. Pwede pong personality test, pwede pong mga achievement test, intelligence test, iba't ibang uri po ng test na kailangan po before po sila ma-diagnose. So meron pong mga test na kailangan pong i-take o tinatawag po natin na assessment sa mga clients po natin para kapag po kailangan na sila na ma-diagnose, merong tulong mula dun sa test na ay ito nagpapatunay na ito yung case nila. Ito yung papatunay na meron silang ganitong uri ng disorder. Yun pala yun. Thank you so much, Ma'am Celine. So, ayan para sa atin. Kasi may mga viewers tayo, ma'am, na mga students. So, iba-iba yung mga viewers natin. May mga parents, may Ah. mga lolo at lola, may mga middle age. Thank you so much, Ma'am Celine. So, sige, hindi ko na patatagalin pa. Pwede na siguro tayong magsimula. Sir Julius, ano po yung unang katanungan? Nakamute ka ata. ito po yung ma'am, unang katanungan po. Paano ko po ba malalaman kung ang nararamdaman ko, kung stress, lungkot o kaba ay normal na reaksyon lang sa mga nangyayari sa buhay ko? Kung sintomas na ito ng isang mental health conditions. Yun po, ma'am. Okay, para po sa mga nakikinig, actually this is a very good question, ano, lalo na po sa mga kabataan na nakikinig po ngayon. Kasi while it is very good na ang dami ng mga kabataan na nagiging aware sa iba't ibang kaso ng mental health, ang nakakalungkot lang na part, minsan, ginagamit nila yung mga terms na meron sa mental health like stress, depression, or anxiety without even knowing ano ba talaga yung ibig sabihin ng mga yon. So, minsan yung mga kabataan nagsi-self-diagnose na, no? Parang konting lungkot, ay, meron na akong depression. Ay, konting ganito, ay, meron na akong anxiety. So, sila mismo, dinadiagnose na nila yung sarili nila, no? Sa mga iba't ibang uri ng mental health disorders, kahit di naman nila alam kung ano yon. So, magandang tanong to. Kailan ba natin malalaman kung ang isang uri ng pakiramdam ay normal pa ba sa atin or ito ba ay
pwede nang matawag na isang uri ng mental health condition. Unahin muna natin yung salitang stress, no? Kasi hindi lang sa mga kabataan, kahit sa mga matatanda, no? For example, traffic, ay, nasistress ako sa traffic, di ba? O kaya, ay, ang init, sobrang nakaka-stress ang init. Lahat nakaka-stress. Okay, una, dapat nating malaman, ay meron pong dalawang uri ng stress. Kasi ang thinking ng mga tao, pag sinabi na stress, ay masama yan, ay negative agad yan. Pero, hindi po. Meron tayong tinatawag na positive na kind ng stress. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin pala, hindi lahat ng uri ng stress na nararamdaman natin ay masama. There are positive kinds of stress. Like for example, ang tawag po sa positive kind ng stress ay eustress. Pakisabi nga sa mga friends ko dito na nakikinig, eustress, eustress. Yan. Yan po yung tinatawag natin na positive kind ng stress. Ano yung eustress? Ang eustress ay isang uri ng stress kung saan pinupush niya tayo para mas maging motivated sa mga bagay na kailangan natin gawin. Pinupush niya tayo to do better sa mga activities na kailangan natin. Like for example, di ba meron tayong mga student dito? Alam ko, estudyante si Jane at saka si Julius, no? Di ba halimbawa, sinabihan kayo ni Ma'am Abigail, okay, meron kayong project ha. Ang project nyo ay kailangan mag-present kayo ng isang business proposal. For example lang, halimbawa magiging businessman or businesswoman kayo, mag-present kayo ng business proposal. Ngayon, knowing na ikaw, estudyante ka pa lang, hala, anong alam ko sa business? Wala akong alam. Pero since naturo naman yan sa inyo, ay kailangan nating mag-perform. The time na magpe-perform ka na, nasa ano ka na, no? Nasa harap ka na ng classroom, ikaw na yung magpe-present. Feeling mo kabang-kaba ka kasi hindi mo alam kung tama ba yung sasabihin mo, hindi mo alam kung tama ba yung ginawa mong presentation. So yung kaba, nararamdaman mo. Tama? Kinakabahan tayo, no? Kapag meron tayong gagawin na importante. Pero yung kaba na yun, hindi ka niya pinupush na sinasabi niya sa'yo na, huwag mo nang gawin, yaman na bumagsak ka na. Diba? Hindi naman ganun. Kinakabahan ka lang because natatakot ka na ayaw mong magkamali. Ibig sabihin, yung kaba na yun, pinupush ka niya to do better. Ay, kahit kinakabahan ako, gagalingan ko para makita ng mga classmate ko na pinaghandaan ko. Ay, kahit kinakabahan ako, yung kaba ko, ito yung nagpupush sa akin para lalo kong pag-igihan para makakuha ako ng 100 sa grade. So, ibig sabihin, this kinds of stress, yung kaba na nararamdaman natin, pinupush ka niya para mas lalo mong ma-achieve yung goal na kailangan mong gawin. That is a positive kind of stress. Okay? That's what we call eustress. Kailan siya nagiging negative? Nagiging negative siya kapag naapektuhan na yung mga ginagawa natin. To the point na ayaw mo na mag-perform, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo na mag-aral. Bakit? That is very negative for you, no? Ang tawag naman po doon ay distress. So kapag ang isang bagay o ang isang stressful situation nagkukos sa'yo para makaramdam ng negative feeling, ayaw mo nang gawin, ayaw mo nang makisali, ayaw mo nang lumabas ng bahay dahil sa stress, that is the negative kind of stress called distress. So malalaman natin, no, yung mga nararamdaman natin, normal lang ito kapag nakakatulong siya para makapag-perform pa rin tayo sa mga araw-araw natin na gawain. Pero kapag hinihinder ka na niya, sinestop ka na niya para magawa yung mga bagay na dapat mong magawa, hindi na po yun normal. Okay? For example, sa lungkot naman, ma'am, kailan ko ba malalaman na yung lungkot na nararamdaman ko ay normal pa? Kasi feeling ko po depressed na po ako eh. Ma'am, kasi po feeling ko po may anxiety na po ako. Okay, ito yung palatandaan, no? Meron tayong tinatawag na feeling depressed at clinical depression. When we say feeling depressed, pakiramdam mo lang, sobrang lungkot mo, feeling mo, depressed ka. Pero hindi po yun diagnosis. Hindi siya sakit. Pakiramdam lang po, no? Nakukuha po ba? Parang ganito, sumakit yung ulo mo. Iniisip mo ba agad meron ka ng brain cancer?
Hindi naman, 'di ba? Iisip mo lang masakit yung ulo mo, that's normal, 'di ba? Pero meron kasi tinatawag na clinical depression. Ito na po yung sakit na nada-diagnose o dina-diagnose ng mga professional tulad ng psychiatrist or ng psychologist. Now, paano natin malalaman kung yung lungkot or yung mga pakiramdam natin ay normal pa? Ito ang palatandaan. Kapag ang nararamdaman mo puwedeng mabago dahil nabago ang sitwasyon, ibig sabihin, what you're feeling is still normal. For example, halimbawa tanungin natin si Julius dahil estudyante si Julius. Halimbawa si Julius, sobrang nalulungkot siya, nakakaramdam siya ng matinding lungkot. Kasi kinabukasan kailangan niyang pumasok sa school dahil may exam. Kaya lang kaya lang wala siyang baon. Humingi siya ng baon sa nanay niya. Sabi niya, "Nay, may exam po kami bukas, kailangan ko pong pumasok. Wala na po akong baon, ₱5 na lang po pera ko. Baka po puwedeng makahingi ng baon." Sabi ng nanay niya, "Ay naku anak, pasensya ka na. Hindi pa nagbibigay ng pera ang tatay mo. ₱5 na lang din ang pera ko. Kasya ba 'to, ₱10 baon mo bukas." Nay, 50 po ang pamasahe. Hindi po ako makakapasok ng 10 lang at saka kulang pa po ako ng pambayad sa exam. Kulang pa po ang tuition, di daw po makakapag-exam 'pag wala pong bayad. Tsaka nay, may utang pa ako sa kaklase ko ng 100 nung isang araw, kasi may ginawa kaming project. So ikaw, nawawalan ka na ng pag-asa na pumasok, tama? Kasi wala kang baon, wala kang pera, lungkot na lungkot ka, walang maibigay ang nanay mo. Ikaw, kahit na gustong-gusto mo naman pumasok, walang paraan. So ikaw lungkot na lungkot ka, sobrang lungkot mo, Julius. Ngayon, habang nag-iintay ka ng milagro, no? Kasi baka may mabuting puso na magbigay sa'yo ng pera. Biglang may nag-chat sa'yo, Julius. Sabi niya, yung tita mo mula sa ibang bansa. Sabi niya, "Julius, nabalitaan ko sa nanay mo wala ka daw baon bukas, may exam ka daw. Wag ka na mag-alala, pumasok ka bukas, papadala kita ng 5,000." Julius, anong mararamdaman mo? Ano po ma'am, siyempre po masaya ma'am kasi may allowance ng dadating. Hindi Oo, na di stress ba? si May Julius. iba yung mood ko ma'am. May iba Di yung ba? mood ko, siyempre masaya. Oo, kahit hindi 1 million yun, di ba? Para ka na lang tumaya sa loto at nanalo ka, di ba? Kasi may 5,000 ka coming from 10 pesos na natitira mong pera. So, ano ibig sabihin? Yung lungkot na nararamdaman mo nung wala kang pambaon sa school, that is still normal. Kasi nung nabago yung sitwasyon, nagkaroon ka ng pera, sumaya ka na. So, kapag ang nararamdaman po natin ay pwede pang mabago kapag nabago ang sitwasyon, ibig sabihin that is still a normal emotion. Normal na nalulungkot, normal na nagagalit, normal na masaya, normal na natatakot. Kailan po siya nagiging abnormal o isang sintomas na baka ng isang sakit, no? Kapag kahit anong mangyari sa isang sitwasyon, hindi ka pa rin nakakaramdam ng pagbabago sa emosyon. Halimbawa, wala kang baon, sobrang lungkot mo na, no? Tapos binigyan ka ng 10,000 o kaya 30,000 o 100,000. Pero kahit may pera ka na, di ka pa rin masaya. Nandun pa rin yung feeling of emptiness, nandun pa rin yung feeling of sadness, na kahit anong mangyari, ramdam mo pa rin yung matinding lungkot, baka senyales na po ito ng isang sakit. So, ibig sabihin po, yung mga nararamdaman natin na emosyon ang tatandaan natin. Halimbawa, may problema ka, nag-break kayo ng jowa mo, halimbawa, no? Sobrang depressed mo, iyak ka ng iyak araw-araw, 3 araw na, iyak ka pa rin ng iyak. Ang isipin mo, normal pa ba to? O talagang broken-hearted lang ako? Ang isipin mo ganito, kapag ba nagkabalikan kami, sasaya ba ako? Kung ang sagot mo oo, baka normal lang. Kasi malungkot naman talaga pag broken-hearted. Halimbawa, naisip mo, ay, pagka nagkaroon ba ako ng ibang jowa, sasaya ba ako? Kasi in love ka na naman, na bago, ay normal pa. Pero halimbawa, 1 taon na, nandun pa rin yung feeling ng lungkot.
isang buwan na, nandun pa rin yung feeling ng lungkot. 2 buwan, 3 buwan, kahit magkabalikan kayo, hindi ka pa rin masaya. Baka hindi na po ito normal na nararamdaman na emosyon ng isang tao. At pwede na tayong mag-seek ng professional health kapag ganito po. Okay, wow, napakaganda at napakalinaw ng paliwanag ni Ma'am Celine. So, ganun pala yun kapag puwede po siyang mabago ng sitwasyon. Kasi ako, Ma'am, lagi ako talagang stress, eh, lalo na kapag walang pera. Ay, feeling ko depressed na ako, lahat na ng ano, diagnosis na-diagnose ko na sa sarili ko. Kapag walang pera, laging stress, may anxiety. Oo, ma'am. Pero kapag ka oras ng sahod, di ba ma'am? Pag araw ng sahod, parang ang saya-saya natin, Ang di ba? saya-saya. Oo. Yes, ma'am. Wow, thank you so much, ma'am, sa napakagandang paliwanag para sa unang katanungan. Tignan natin ang ating Facebook Lives. Baka mayroong mga comment ang ating mga participants from Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa ating, ilan na ba? 26,000 viewers from Facebook Live. Again, kung meron po kayong mga katanungan, mga comment, pwede po kayong ah, pwede niyo pong ipadala ang inyong mga suggestions, mga comments, and again, mga katanungan sa ating comment section. Thank you so much for joining us today. Julius and Jane, ang challenge natin ngayong araw is mag-straight ng Tagalog kasi Tagalog si Ma'am Celine. Ako, sorry Pero sabihan niyo ako pagka hindi niyo na gets. Itatry natin i-English, no? Baka mas maging comfortable kayo with English. Hindi, okay Baka lang, po, ma'am. manosebleed po kami. Na-nosebleed sa Oo sa nga pala. Yun din pagtatagalog. yung problema ko before kasi may mga friends ako na Bisaya. Eh. So sinasabi nila sa akin, hindi sila masyadong magaling mag-Tagalog na. So sabihan niyo ko, ano po yung ibig sabihin ng ganong Tagalog? Pero napakagaling 'di ba? Kasi tayong mga Bicolano and mga Bicolana, madali tayong mag-adjust Ah, sa mga Tagalog. Unlike may mga Tagalog kasing ano, I mean mga Pinoy na yun nga, nahihirapan mag-adjust kapag mga Bicolano or mga Bisaya yung kausap nila. So again, that was the answer for the question at number 1. So again kapag sabi ni Ma'am Celine, according to her, kapag nababago pa ng sitwasyon ang inyong mga nararamdaman, that's normal. Meaning feeling mo lang na depressed ka. Sine-self-diagnose mo lang yung sarili mo na depressed ka. So baka naman mababago pa siya. So yun, minsan ano na rin 'di ba? Feeling mo minsan katamaran din. Minsan, "Ay stress ako ngayon, parang ayaw kong pumasok, may anxiety ako ngayon." Pero yun pala, tinatamad lang pumasok si Julius. tama po. Feeling Okay, depressed lang, ma'am. feeling depressed na lang. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, so proceed na siguro tayo sa pangalawang katanungan, Miss Jane. Ito po ang pangalawa po palang katanungan galing sa anonymous sender. Ano ang pagkakaiba ng panandaliang burnout o pagkapagod sa tinatawag na clinical depression or anxiety? Okay. Bago ko sagutin yung question, kayo muna yung tatanungin ko. Okay lang ba? Ano yung perception nyo or yung intindi nyo kapag ka sinabing burnout? Ano ba yung nararamdaman ng burnout? Like yung pagod po, ma'am, ganyan. Parang pagod. Opo. Okay. Ano Like pa? parang ayaw mo nang kumilos. Ayaw Gusto ng mo na lang magpahinga buong araw. Okay. Actually, isa yan sa mga word na yung mga kabataan lagi din ginagamit ngayon. Ay, nape-burnout ako. Ayoko na mag-aral. Ganyan, no? Ay, na-burnout na ako sa buhay. Parang hindi ko na alam kung anong gusto kong gawin. Ayoko na pumasok. Ayoko nang gumawa ng kahit ano. Actually, no, isa to sa mga dapat ma-enlighten sa atin siguro, hindi lang bilang estudyante, bilang mga professional din, or bilang mga tagakinig natin ngayon. Ang burnout kasi ay term na ginagamit po yan sa occupational psychology. Ibig sabihin, ginagamit po yan kadalasan na nafe-feel ng mga taong nagtatrabaho na. Okay? So wala pong feeling ng burnout sa mga kabataan na nag-aaral,
No, kasi nag-start yan talaga na nararamdaman ng isang tao na nagtatrabaho. Even if you look at dun sa mga DSM, no? Pag sinabi nating DSM, ito yung libro ng mga psychiatrists, psychologists, kung saan dito nadadiagnose, no? Yung mga sakit ng mga tao. Ayan, walang burnout doon sa mga sa ganong uri. Hindi tayo nakadiagnose ng burnout. Pero pwedeng yung pakiramdam ay pwedeng nagpapakita ng sintomas ng burnout. So for example, kung estudyante ka at feeling mo ay nababurnout ka, kailangan mo munang isipin, ito ba ay nararamdaman ko lang dahil pagod ako, dahil ang daming deadlines, ang daming pinapagawa ng teacher, ang daming assignment, o isipin mo, nagtatrabaho na ba ako? Parang hindi naman. Ito ba ang ginagawa ko araw-araw? Parang hindi naman, ano? Kasi ang burnout po, nararamdaman po yan kadalasan ng isang tao kapag sobrang stressful ng nararamdaman niya sa isang trabaho. So for example, ako empleyado ako. For 25 years, halimbawa, nagtuturo ako bilang isang teacher. So dahil teacher ka, totoo naman, di ba, Ma'am Abigail, nakaka-stress magturo, no? Hindi lang sa mga estudyante. Kailangan mong makisama sa mga katrabaho mo. Kailangan mong makisama sa boss. At the same time, pag uwi mo sa bahay, meron ka pang role eh. Kung nanay ka rin. Kung nag-aalaga ka ng magulang mo, mag-aalaga ka pa ng magulang mo. Sobrang daming role na ginagampanan ng isang empleyado. So kapag ang stress ay naipon ng naipon sa isang empleyado, ang tendency hindi niya napapansin na nahihirapan na pala yung utak niya to process those kinds of stress. Ang tendency, ang maiisip niya, ay hindi normal lang to kasi wala namang madaling trabaho. So kahit na pagod na yung katawan niya, hindi na kaya ng isip niya, ang iniisip pa rin niya, yung pagod na nararamdaman niya is normal. But when it comes to burnout, those kinds of exhaustion sa trabaho, stress, hindi na po siya nagiging normal. So kung ikukumpara po natin yon sa clinical depression at anxiety, maaaring yung ibang nararamdaman ng mga tao na merong burnout, katulad ng pagkapagod, katulad ng stress, katulad ng di na makatulog, hindi na makakain, ay may katulad na sintomas ng isang tao na merong clinical depression at merong anxiety. But that doesn't mean they are the same. Magkaiba po sila. Burnout ay nararamdaman ng mga tao na hindi na kaya na mag-survive sa isang uri ng environment sa trabaho nila, and the only way out is to resign and take a new environment. Pwedeng magbago ng trabaho, magpalit ng trabaho. Doon lang po sila magkakaroon ng parang iigi or bubuti yung pakiramdam. Pero when it comes to clinical depression, kailangan po nila ng professional help. Kailangan po ng tulong from psychologist or psychiatrist. So magkaibang bagay talaga sila. Okay, wow. Again, napakalinaw ng paliwanag ni Ma'am Celine. Ganun palang ibig sabihin ng burnout. So tama kayo, Ma'am. Minsan kadalasan ginagamit lang siya basta-basta ng kahit ng sino man na yung konting pagod lang sa trabaho, burnout na ako, madaming projects sa school, burnout na. Pero um, mas tama pala siyang gamitin ng mga taong may trabaho na paulit-ulit yung ginagawa. Opo. At saka ito po, Galing. I think, mas maging clear kasi baka sabihin na, ay, pagod lang yan. Pagod lang ba ako o burnout na ba ako? Ang palatandaan nyo ganito, kapag pagod ka lang, mag-leave ka, magbakasyon ka. Mga 3 days, punta kayo sa Boracay, okay, mag-sightseeing kayo sa Bicol, makita nyo yung Mayon, di ba? Maggawa kayo ng mga recreational activities. After those 3 days, pagbalik mo, di ba, energized ka ulit magtrabaho? Kasi feeling mo, nakapagpahinga ka eh. That is the normal na feeling ng pagod. Pero ang mga taong merong burnout, merong sintomas ng burnout, kahit anong bakasyon, kahit anong pahinga, feeling nila pagod pa rin sila pagpapasok na sila sa trabaho. Kumbaga, wala nang sense of joy, wala nang sense of purpose yung pagtatrabaho na ginagawa nila. Parang they're just doing it kasi kailangan ko mag-survive, kailangan ko kumita ng pera. Pero deep inside, I feel empty. I don't feel happy anymore sa trabaho ko. Wala na siyang nabibigay sa akin na fulfillment. So, yun yung pagkakaiba nila.
Tama po ba ma'am na ang burnout hindi na lang siya physically tiredness kundi pati emotionally parang Yes pagod ka din po. sa ginagawa mo. Okay, gano'n pala 'yun. Okay, sana malinaw na naipaliwanag yung pangalawang katanungan kung sino man ang nag-send ng second question. So balik tayo sa Facebook Live. Again, hello sa ating mga, viewers or joiners for today. Hello po sa inyong lahat. May nag-comment. Ay, hello po kay Sir Francis Murada, Hannah Rose Pablo, Joanne Claire Buban, and kay Mr. Christian Bibay. Hello po sa inyong lahat. Good afternoon po. Okay. Again, thank you so much for joining us for today's episode. So, ano masasabi mo doon, Miss Jean? Minsan ba ginagamit mo yung salitang burnout sa school? Naiiyak po ako. Bakit ka naiiyak? Mausok po dito sa Korea. Saglit lang po. Okay. Ano po, ngayon ko lang po nalaman kasi minsan kadalasan po talaga lagi ko yan sinasabi kasi ako po, as a adult student po, siyempre po, ang dami pong talagang gawain and then ang dami dapat pong kailangan tapusin and then sabi ko, "Burnout ba yan? Burnout na ako." Tapos yun po pala pagod lang po. So, yun po nalinawan na po ako. Thank you po. Okay, thank you so much for sharing your experience. Ma'am Celine, may follow-up question lang ako. Ang salitang burnout po ba, sakit po ba talaga siya or I mean, kailangan mo bang mag-take ng medication kapag nakakaramdam ka ng mga ganitong sintomas? Hindi po siya talaga sakit ano, wala pong, clinical diagnosis na burnout. Ito po ay term na ginagamit lang sa mga tao na nakakaramdam na po ng matinding exhaustion, feeling na wala na silang purpose sa trabaho, feeling na hindi na sila masaya sa buhay nila, sa trabaho nila 'no. So, dun lang po siya nagagamit. Pero nagiging seryosong sakit lang po siya kapag meron ng physical manifestation. Yung iba kasi nakaka-develop ng migraine, yung iba nakaka-develop ng mga gastrointestinal problems, yung nagiging acidic, nagkakaroon ng GERD. If familiar po kayo, yung nagsusuka, sumasakit yung sikmura, kakaroon ng gastritis, sumasakit yung mga balakang. Kasi meron na po siyang physical manifestation. Kasi ganun po talaga eh. Ang psychological na stress na nararamdaman ng isang tao, pwedeng mag-manifest physically. Pero kung ito ba ay isang sakit na dinadiagnose sa mga tao, hindi po. Okay, thank you so much Ma'am Celine. Ayan, dako na tayo sa ating third question. Sino na ba? Sir Julius. Dinig po, ma'am. Yes po. Okay. Ito po yung third question po, ma'am. Kailan po ba nagiging red flag ang isang emotions? May specific po ba na na tagal or duration o bigat or intensity na dapat kong bantayan? Yun po, ma'am. Okay. Medyo ano na 'to 'no, medyo mahirap-hirap na 'to 'no, kasi ang sabi ko nga kanina, isang bagay na dapat nating bantayan 'no, kapag para malaman natin kung, normal pa ba yung ating mga emosyon, is kung nababago pa ba siya ng sitwasyon. So, for example, malungkot ka, nabago yung sitwasyon, may nangyaring maganda, dapat sasaya ka, that is normal. Nagiging red flag siya, una, meron tayong tinatawag na duration, kasi meron sa psychology tinatawag na 4D. So, first D is what we call the deviant. Normal pa. Is it out of the normal yung nararamdaman mo? For example, namatayan ka, tapos tawa ka pa rin ng tawa. So, di ba, that's not normal. So, deviant yun, no? It's out of the normal. Depende Pangalawa, daw ma'am depende daw ma'am kung sino yung namatay. ayan, wag naman pero yun. So kung siyempre mahal natin yung namatay, mahal sa buhay, siyempre dapat hindi siya normal na feeling, no? Pangalawang D is what we call distress, no? Kokos na ba siya ng distress sa atin, sa buhay natin? A negative kind of stress. Pangatlo, gaano siya katagal, yung duration, no? Pang-apat, nagkokos na ba siya ng dysfunction sa'yo? Ibig sabihin yung nararamdaman mo,
nagkokos na ba para hindi ka mag-function tulad ng normal na tao? Ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang matulog, di ka na makaligo, di mo na maalagaan yung sarili mo, or ayaw mo na pumasok sa school or magtrabaho. So, hindi ka na nagpo-function as a normal person. And last one, 5 pa lang D, nagkokos na ba siya ng danger sa sayo at sa sarili mo at sa ibang tao? So, kapag yes, that is not normal. For example, isang magandang example, halimbawa is nakakaramdam ka ng isang matinding lungkot. Para malaman natin kung yung lungkot na yun normal pa ba, tingnan mo gano'n na siya katagal, yung duration. If that feeling of sadness or emptiness ay tumatagal ng 2 consecutive weeks pataas, halimbawa 2 linggo na, may nangyayaring maganda sa'yo pero ang lungkot-lungkot pa rin ang pakiramdam mo, ang hirap-hirap pa rin ang pakiramdam mo, feeling empty ka. 2 linggo, 1 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, 1 taon nandun pa rin, maaring sign na po ito ng clinical depression. Okay? So, nagkakaroon ka na ba ng dysfunction? Dahil sa sobrang lungkot mo, ayaw mo na maliko, hindi ka na nakakatulog ng maayos, hindi ka na nakakakain ng maayos, wala ka ng ganang pumasok sa trabaho, papasok ka nga sa school pero wala kang gana, wala kang energy, dysfunction na, meron ng dysfunction, maaring ito ay hindi na po normal. Pwedeng na siyang clinical depression, no? Pwedeng tingnan din natin yung danger. Nagko-cause ka na ba ng danger sa sarili mo? Kasi yung ibang tao, kapag gusto ko pong may maramdaman na iba bukod sa lungkot. So yung iba, sasaktan na yung sarili. Ba? O kaya yung iba ay magko-cause na ng danger sa ibang tao. Mananakit na sila ng ibang tao. So, nagiging abnormal ang isang emosyon or pakiramdam sa iba't ibang factor na pwede nating tingnan. Pero, katulad nga po nito, ito po ay pwede lang pong malaman ng isang professional. Hindi natin po pwedeng bigyan ng diagnosis yung sarili natin na, ay, check ako dun sa sinasabi ni Ma'am Celine. Ay, parang ako yung sinasabi ni Ma'am Celine. Hindi po pwede. Kailangan po professional po ang mag-check po nito. Okay? Basta tayo bilang estudyante or bilang isang tao na merong pakiramdam, tingnan natin, kapag ba nabago yung sitwasyon, nababago pa yung pakiramdam ko, normal pa ito. Yun ang atin munang palatandaan. Okay, thank you so much, ma'am. In short, wag tayong mahihiyang magtanong sa mga professional kapag Yes. tayo ay nakakaramdam na ng matinding lungkot, lalo na kapag medyo matagal mo na siyang nararamdaman. So, ngayon ko lang nare-realize, Ma'am Celine, normal pa pala ako. Opo. Kasi minsan ganyan din ako, ma'am, parang nagse-self-diagnose din ako na, ay, kasi sa thesis din, ay, normal ba Opo. 'tong stress na 'to? Normal ba 'tong kalungkutan na ito? So, ngayon ko lang na-realize na normal pa pala ako kasi nababago pa naman yung mood ko. Yes. Depende And lang talaga sa for sitwasyon. sure, ma'am, pag natapos mo na yung thesis mo, wala na yung lungkot na yan kasi nakuha mo na yung goal. Actually, ma'am, nandun ako sa sinasabi mong positive stress na yun, napu-push akong, mas lalong galingan at mas lalong yun, parang nacha-challenge ako na yun nga and masaya din naman kasi na ano, learning is fun, 'di ba? Jane and Yes po. Julius. As long as sa mas lalo kang nahihirapan, mas lalo mong ginagalingan. Sabi nga ni Sir ano, sino yun, yung research director natin sa university, conquer the fear of unknown. So, huwag tayong matakot na alamin yung mga bagay na hindi pa natin alam kasi doon tayo matututo. Napapalayo na tayo. Again, thank you so much, ma'am, for again, napakalinaw na paliwanag para sa ating pangatlong katanungan. So, hello po sa ating Facebook Live viewers. So, meron na tayong 32,000 viewers. Hello po kay Mr. Jomar Pena, Gerard Azanyes, Mark King Dio, and Nino Medrano. Good afternoon po. Okay. So, proceed na tayo sa ating fourth question. Miss Jane. Tama ba si Miss Jane ba? Ay, ma'am, bago po ako mag-start ng question po, pwede po mag-another question muna po. Parang May singit lang. follow-up. Ako May po follow-up doon sa question si Miss Jane. sinabi niyo po. Na, Ma'am Celine, ano po, di ba po sabi mo po is yung parang kapag namatayan po is kapag walang naramdaman ng ibang emotions. Like, parang nakaka-affect siya sa emotions mo. Tapos, may mga tao po kasi na parang nakikita ko na may kilala po ako na
malapit po siya doon sa tao and then super close po talaga. And then, nung namatay po yung isang tao na po yun, is wala po siyang, kahit umiyak po, wala po siyang naramdaman. Tapos wala po siyang emotions talaga po hanggang sa nilibing po siya. Bakit po kaya? Okay. Magkakaiba kasi ng coping mechanism ang isang tao, lalo na when they experience loss or death, no? Hindi porket nakikita natin sa mga tao na ay lahat ng namamatayan umiiyak. Hindi lahat ganun, no? Although that is the norm na kapag may nangyaring hindi maganda, iiyak tayo. It does not apply to all people. Magkakaiba kasi tayo kung paano natin nga-handle yung emotion natin. May mga tao na, for example, katulad ng kaibigan mo, na hindi siya umiyak ever kahit nung nilibing na. Because more or less, baka kasi hindi pa niya napaprocess yung nangyayaring sitwasyon or yung nararamdaman niya. Maaring in shock pa rin siya. Maaring during that time, numb yung emotion niya kasi hindi niya alam kung paano ipaprocess yung lungkot no? So, lagi ko nga sinasabi sa mga estudyante ko, if something abnormal is happening, 'di ba? Yung mamatayan kasi hindi yun normal na nangyayari araw-araw, no? So it is something that is abnormal. So if you react in a way na abnormal din sa isang abnormal na sitwasyon, normal lang yun. Kasi hindi mo alam first time kang namatayan. So dahil first time mong namatayan, hindi mo alam kung anong mararamdaman mo, hindi mo alam paano ilalabas yung emosyon mo, that is still normal. Kasi that is something na first time na nangyari sa'yo. Kaya hindi natin siya pwedeng i-judge, ay ba't ganun, hindi siya umiiyak? Hala, bakit ganun? Wala siyang pakiramdam. Hala, baka baliw na siya, hindi na siya umiiyak. Hindi po natin siyang pwedeng i-judge na ganun kasi magkakaiba po ng nararamdaman ng mga tao. Maaring during that time, dahil in shock siya, hindi niya alam paano ilalabas yung emosyon niya, yung utak niya, ang sinasabi lang sa kanya ay walang pakiramdam. Pero later on, darating po siya sa stage na doon lang niya ma-realize na shocks, namatay na pala si ganito. Hala, naiwan na pala ako mag-isa. Ay, doon lang siya makakapaglabas ng emosyon. Pero wala po tong definite na araw, definite na buwan, kung kailan. Depende po sa kung paano po mag-cope ang isang tao. Minsan, meron akong kakilala, nung namatayan siya, hindi niya alam kung ano mararamdaman niya. Hindi niya alam kung masaya ba siya or malungkot ba siya or magagalit siya. Hindi niya alam. Nung tapos na mag-grieve yung pamilya niya, nung tapos ng, ano ba Tagalog ng grieve? Magluksa, ma'am. Magluksa, yan. Salamat po. Nung tapos na magluksa yung pamilya niya, doon pa lang siya nagluluksa. Kaya nung siya naman yung nagluluksa, lumalapit siya sa mga pamilya niya na parang ngayon pa lang ako nagluluksa, ngayon ko palang nararamdaman yung lungkot. Yung pamilya niya tapos na magluksa, sinasabi sa kanya, hala, dapat masaya ka na, dapat nakamove on ka na. Mali po yun. Bakit magkakaiba kasi tayo ng timeline, ng grieving o ng pagluluksa? Depende po yan sa mga tao. So, maaaring yung kaibigan mo, baka during that time, di pa niya napaprocess ng maayos yung nararamdaman niya. Maaring di mo lang nakikita pero baka sa gabi umiiyak siya. Maaring di mo lang alam pero may mga times dun siya naglalabas ng emosyon. So magkakaiba po ang tao. Yun, yun pala yun. Baka naman nagtatago lang kapag umiiyak, Miss Jane. May mga tao kasing gano'n na medyo nahihiya silang umiyak sa harap ng madaming tao. Okay, so bago tayo mag-proceed sa ating third question, hello po sa inyong lahat. I-shoutout muna natin si Ma'am Z, Nor de los Reyes Galang, Mama Ricar Mendoza, Miss Joanne Claire Buban, Yazua Lay, Versil Francisco, hello po. Hubert Baynas, Kagawad, Biiyong Panisares, and Ma'am Z. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Again, pwede po tayong mag-send ng ating mga comments sa ating sa comment section. Again, thank you so much po for joining us today. So, let's proceed to our fourth question, Miss Jane. Ito po ang third question. Kung nagagawa ko pa naman ang mga responsibilidad ko pero sobrang bigat at hirap na ang kalooban ko sa loob lang. High functioning. May tuturing pa rin ba itong problema sa mental health?
Okay. Meron kasi po tayong tinatawag na high functioning depression or high functioning anxiety. Sila po yung uri ng mga tao na kahit meron na silang nararamdaman na isang uri ng sakit like clinical depression or anxiety, kaya pa rin nilang mag-function bilang isang tao. May iba kasi, 'di ba, pag nagkaroon ng depression, hindi na makapasok sa trabaho, hindi na makapag-aral, nasa loob na lang ng kwarto, nag-isolate sila, may mga ganon. Meron naman, kaya pa rin pumapasok sa work, nagtatrabaho, kumikita, nakikisalamuha sa mga tao. Ang tawag nila dito ay smiling depression kasi nakikita sila ng mga tao, nakangiti pa rin, no? Nakikita sila ng mga tao, uy, parang normal siya, parang okay siya palagi. Pero deep inside, nahihirapan po pala sila. Ang mga ganito pong uri ng sakit ay mahirap pong ma-diagnose dahil unang-una, hindi naman po natin nababasa ang isip ng isang tao. No? Hindi po natin alam kung anong nararamdaman nila, hindi po natin alam kung anong nasa loob nila. That is why it is very important sa atin pong mga tao, pag may nararamdaman po tayong kakaiba, nahihirapan tayo, hindi natin alam kung anong gagawin, pwede tayong makipag-usap sa mga professional. Kung hindi po natin kaya makipag-usap sa professional, lapit ka sa isang kaibigan na pinagkakatiwalaan mo, i-share mo yung nararamdaman mo para may makatulong sa'yo. Because most of the time, these people who have high-functioning depression or high-functioning anxiety, sila po yung nagkakaroon ng mas matinding problema later on. Di mo mamamalayan, sorry for the word, trigger warning. Minsan sila yung pinipili nila na tapusin na lang yung sarili nilang buhay. Tapos magugulat ka, ha, parang kahapon magkatawanan pa kami. No? So, importante din po talaga na kapag meron tayong kakaibang nararamdaman, lapit po tayo sa mga tao na pwedeng makatulong sa atin. Hindi naman dapat sinasarili ang problema. Meron at merong tutulong po sa atin. Yun. And most of the time, yung ganitong high functioning, ang tawag dyan, depression, parang sa mga nanay common ito. Tama po ba, Ma'am Celine? Yung parang kahit mabigat na yung pakiramdam ng isang nanay, kailangan niya pa rin magtrabaho kasi para sino magluluto, sino maglalaba, mag-aasikaso pa rin siya. Parang napapansin ko lang na common siya sa mga nanay. Pero may mga specific na tao po ba, ma'am, na anong tawag dito, na I mean, may specific lang ba ng or grupo ng mga tao na may ganitong, sakit or puwede siyang mangyari kahit kanino? Wala po ma'am, kahit kanino po pwedeng mangyari ito. Mahina, malakas, mayaman, mahirap, lahat po pwede pong magkaroon ng ganitong uri ng sakit. Kaya nga po 'di ba ang dami kung natatandaan niyo recently sa politics, sinabi ni Senator Robin Padilla na, "Ay ang mga Gen Z ngayon, mga mahihina, weak." Kasi ang daling magkaroon ng depression, ang daling magkaroon ng anxiety, pero mali po yung konsepto na yon. Bakit po? Para kasing sinasabi ni Senator na kapag mahina ka, pwede kang magkaroon ng mental health disorder. That is wrong. Even people who are strong, even people na feeling natin malalakas, kayang-kaya nila yung problema nila, pwede pa rin po silang magkaroon ng ganitong uri ng sakit. Kaya hindi po natin dapat binibigyan ng label yung mga ganitong sitwasyon kasi hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Yun. In other words, matuto tayong maging, sensitive sa pakiramdam ng kasi baka akala lang natin okay sila, pero yun nga, may mga tao talagang akala mo okay sila, pero deep inside, ay ganyan pala, may pinagdadaanan pala siya. Okay, Opo. ma'am, may katanungan po tayo from a Facebook Live. Galing ito kay Sir Versil Francisco. Paano po ba yung minsan nakakaramdam ng bagot o parang lungkot na hindi naman alam kung ano ang dahilan, kusa mo lang nararamdaman? Okay. Tanong muna natin kay sir, baka pwede pa rin siyang mag-comment kung kailan mo ba ito nararamdaman. Ano ba yung mga sitwasyon na lumalabas tuwing nararamdaman mo ito? Kasi kapag sasabihin mo na minsan nafi-feel ko lang na parang bagot ako, parang normal po yun lalong-lalo na po ngayon. I think isang magandang example po to. Kung mapapansin niyo, mga tao ngayon mainipin, bumababa ang attention span ng mga tao, bumababa ang level of patience ng mga tao. Kasi right now, we are in a world with very high stimulation. No? TikTok, 1 minute,
next video, 'di ba? YouTube, mga short videos, next, 'di ba? Kapag ka mahaba yung video, pina-fast forward nyo pa para mabilis magsalita, matapos agad 'di ba? Bakit po? Kasi ang mundo po natin ngayon is overly stimulating. So, ang tendency, dahil sobrang daming stimulation na nare-receive ng utak natin, once na wala ng stimulation, ang mararamdaman mo na, ay parang nakakainip, parang walang nangyayari, parang sanay tayo sa thrill, sanay tayo sa mabilis, sanay tayo sa maingay, sanay tayo sa magulo. So when it comes to peace, pag nagkaroon na ng tahimik, parang may mali. Parang parang kung kailan tahimik, tsaka may mali. Parang kung kailan tahimik, tsaka may problema. Kasi yung nakasanayan po natin na mundo, yung stimulation. So, hanap ng magbibigay sa atin ng thrill, magbibigay sa atin ng parang sense na parang rush, no? Adrenaline rush. So, kapag ka nafe-feel nyo po ito sa mga ganitong pagkakataon, most likely, baka kailangan lang natin na mag-reset. Ano po yun? Pwede tayong tanggal muna ng social media for a while, ma-feel natin ulit yung saya na wala kang chinecheck na mga videos, wala kang chinecheck na mga balita na puro problema. Kailangan ma-feel po natin ulit, maging at ease tayo dun sa tahimik, maging at ease tayo dun sa payapa, para ma-reset natin yung feelings natin na, ay, okay pala, yung ganitong feeling na walang nangyayari. Okay lang pala yung feeling of nasa slow ka na lugar, yung mabagal lang, slow pace ka lang, 'di ba? So, kailangan mag-reset po tayo. Pero kung halimbawa, palagi niyo po siyang nararamdaman, pwede po tayo mag-seek ng professional help. No? Magtanong po tayo, baka kasi meron na po pala itong ibang pinapakitang sintomas. Okay, so, kung sa gano'n ma'am, normal na maramdaman or kailangan na ng tao ng makaramdam ng boredom kasi yung, 'di ba may mga panahon talaga na bored tayo, yung bagot ka sa buhay, yung wala kang ginagawa or wala kang magawa. Okey lang po palang maramdaman natin ito. Tama po ba, Yeah. Ma'am Celine? Opo. Ma'am, parang ganito, kayo po 'di ba sanay po kayo na ang dami yung ginagawa, ang daming trabaho. Tapos 'pag biglang nagbakasyon ka, tapos wala kang ginagawa, parang may mali na hindi ka busy. Parang may mali na parang wala kang iniintinding Tapos trabaho minsan doon. tapos minsan magi-guilty ka pa ano, Ma'am, parang feeling True, mo tamad ka na. true, Parang true. tamad ako, wala akong ginagawa. Opo, kasi sanay nga po tayo na palaging fast-paced yung nangyayari sa buhay natin. Hindi na natin na-appreciate na, ay, okay lang pala yung slow pacing lang ako, payapa lang yung buhay ko. Kasi dun tayo nasanay. Kaya kailangan mag-reset din talaga ang maraming tao sa Pilipinas para makaramdaman tayo ng ginhawa. Okay, Ma'am, may isa lang akong ano, na-curious lang ako, yung lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, may ano po ba siya, may range when it comes sa edad ng tao? I mean sa mga bata po ba, nararamdaman din po ba nila yung mga nararamdaman nating mga adult? Opo, ma'am. Kung kahit mga bata, even toddlers, kung nasanay sila nanonood ng mga high stimulating videos, Cocomelon, ano ba mga pinapanood ng mga bata? Yan po ka-updated. Mga Cocomelon, yung mga iba't ibang mga pinapanood nila na TikTok videos or whatever. Very high stimulating eh. Kung ikukumpara nyo po yan sa mga cartoons na pinapanood ng mga batang 90s noon, tulad ko, ang cartoons before, 2D lang. 'Di ba parang picture lang na gumagalaw, pero interested ang mga bata 'no? Hindi siya high stimulating pero na-e-entertain kami. Pero ngayon ang mga bata gusto nila high stimulating, madaming nakikita, madaming ilaw, madaming tunog. Kapag nawala po 'yun, tingnan niyo ang next ay magta-tantrums na ang bata. Kasi hindi sila sanay na tahimik, ba't gano'n, bakit wala akong nakikita, ba't wala akong naririnig, ba't wala akong mga ilaw-ilaw, 'no? Kaya po bumababa ang attention span ng mga bata. Mas madali din silang ma-bored. Kaya po, mas ina-advise nga po even na sa mga health professional natin, ina-advise talaga po ang mga bata na kung maaari, wag mo na silang panoorin ng mga ganitong uri ng video. Kung kaya na hindi mag-cellphone, wag mo na sila mag-cellphone. Pwede namang may ibang mga games na kayang bigay natin sa mga bata. Kasi ang mga batang 90s, kaya naming aliwin ang sarili namin. Dati walang cellphone, walang video. Kahit walang kuryente, yes po. True. Kaya naming aliwin ang sarili.
nung bata ako, masaya na ako pag sumisigaw ako sa harap ng electric fan. Tapos magbibigay siya ng kakaibang tunog sa boses mo. Masaya na kami noon. Sisilipin namin kung paano ba namamatay yung ilaw sa loob ng ref. 'Di ba? Very simple things na kinaka-curious ng mga bata. And yet, we were able to learn na, ay, ito pala ang life. Pero ngayon, iba na kasi yung mga bata because of the digital age. Yes, actually Ma'am Celine, bukod sa financial, isa pa siya sa challenge ngayon sa mga magulang. I mean, pag-iisipan mo kung gusto mo pa bang magkaanak, kasi ako may isa na akong anak, eh. Pero nasa stage ako, I mean nasa process ako kung pinag-iisipan ko kung gusto ko pa bang, dagdagan. Kasi bukod sa financial, isa pa sa isipin ng magulang kung paano mo mapapalaking tama yung anak mo. I mean, in the modern world today, I mean kahit gusto mong ilayo yung anak mo sa technology, yung mga friends niya sa school, sa playground at halos lahat ng bata gumagamit na ng gadget. So yun, isa siya sa challenge sa ating mga magulang ngayon. And ay, mahirap talaga ma'am, mahirap siya magpalaki ng mga bata ngayon. I mean, parang doble yung challenge. Kasi noon, mapakain mo lang, may tirahan at may maayos na damit yung mga anak mo, okey ka na, mabuting magulang ka na. Pero ngayon parang madaming requirement para sa pagiging magulang. Opo. Ayun, so may follow-up, I mean sumagot po si Sir Versil. Kapag marami po akong iniisip na hindi ko maisip, ganoon po ang nararamdaman ko. Nababagot ako at nakakaramdam ng lungkot na hindi ko naman alam kung bakit at gusto kong mapag-isa. Marami siyang iniisip na hindi niya maisip. Ano kaya yung hindi niya maisip na yun? Parang medyo contradicting, ano? Marami siyang iniisip pero hindi niya maisip. Sir, baka kailangan niyo lang po magpahinga during those times, no? Pwede niyo rin pong bigyan ng ibang activity ang sarili niyo. Pwede po kayong mag-walking, labas po kayo. Kasi po napatunayan po sa science na yung paglalakad ay nakakatulong po para ma-clear ang mind ng isang tao. Ang exercise is a good thing din po kasi nag-release po siya ng mga happy hormones natin sa katawan. So we will feel happier and better po sa araw-araw. So kapag naiinip po kayo, nag-iisip po kayo ng ibang bagay, pwede po nating baguhin yung mga behaviors natin. Dagdag po tayo ng activity sa sarili natin. Exercise, tulog po kayo na maayos, huwag po kayong manood muna ng mga balita na may mga pangit na na implication sa atin. Huwag muna tayong makisama sa politika for now para makatulong din po sa pag-ayos po ng inyong mental health. Ayun, so mag-exercise po tayo, Sir Versil. Okay, ma'am, isa pa tayong katanungan galing kay Ma'am Jovi Claire Cledera. Ma'am, ask ko lang po, paano kung yung dati mong mga ginagawang mga bagay na kahit mahirap gawin, pero masaya masaya ko namang ginagawa. Tapos ngayon biglang naglaho, nawalan na ako ng sigla sa mga dati kong ginagawa at saka minsan naiirita na ako. Ano kaya ito? Hindi ko po mada-diagnose lalo na kung ganito pong ganito pong kasimple lang po yung ating mga katanungan. Pero more or less, no, siguro kung hindi naman po ito seryosong sakit, pwede po itong mabilang sa tinatawag natin na burnout. Kung yung dati nyo pong mga interest na ginagawa nyo na masaya kayo, ngayon hindi na siya interesting for you, naiinis ka na, ayaw mo na siyang gawin, maaring nakaka-experience po kayo ng burnout sa ganitong paraan. No, pwedeng ayaw nyo na siyang gawin, kailangan nyo muna po na humanap ng ibang activities para kahit papaano makaramdam po kayo ng ginhawa sa mga ganitong paraan. Pero ito din po kasi ay maaaring isang senyales o sintomas na tinatawag po natin na clinical depression. Bakit po? Ang mga tao po na merong clinical depression, sila po, nagwawalan din po sila ng interest sa mga bagay na interested sila before. Pero katulad nga po, hindi ko po pwedeng sabihin na, ay ma'am, may ganito ka na. Bakit po? Kailangan po kasi marami tayong i-consider, lalo na po sa pagda-diagnose po ng ilan pong mga sakit, lalo-lalo na po sa
mental health. Pinakamaigi po siguro, ma'am, ay lapit po tayo sa isang mental health professional para mas maintindihan niyo po yung inyo pong nararamdaman. Pero for now, let's think dun sa mas mababaw. Baka po nababurnout lang po kayo. Ano po ba itong ginagawa nyo na ngayon hindi na kayo interested, na ngayon ayaw nyo na. Pwede naman tayo maghanap ng ibang activities. Pwede nyo rin pong i-check kung ano ba yung mga nagpapasaya po sa inyo ngayon. Yun. So, again, sabi ni Ma'am Celine is wag tayong mahiya na magtanong or kumonsulta sa mga mas nakakaalam. Ayan, hello po sa ating ma'am. Naku, madami tayong Facebook Live viewers. So, meaning, ang ibig sabihin lang nito is madaming mga tao yung may mga katanungan, I mean, nakaka-relate sa mga ganitong usapin. Okay, thank you so much po sa ating 37,000 viewers for today's episode. Again, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming programa. Ayun, dako na tayo sa ating next question, Miss Jane. Si Sir Julius po ata, mukhang may gustong itanong. Kanina pa siya nagre-raise ng hand. Magre-recite daw ma'am si Julius. Hindi Opo. ma'am, may nagpapatanong po kasi. Okay. Ang tanong niya po, sino daw po ang mas nauunang nadidepress? Girls or boy? Girls daw po or boys? And then may psychological explanation daw po ba doon? Wala pong mas nauuna. Kahit lalaki, kahit babae, pwede pong magkaroon ng depression. No? Hindi po ito gender-based na uri ng sakit. For example, babae, kasi mas emotional sila yung mas nauna ma-depress. Lalaki kasi sila yung mas na ganito. Lahat po pwedeng magkaroon. Wala pong nauuna, wala pong nahuhuli, pareho lang po. Iyon. Siguro, this is quite related dun sa naunang sinabi ni ma'am na iba-iba lang tayo ng coping mechanism kung paano natin ipoproseso yung mga nararamdaman natin sa iba't ibang sitwasyon. So, ayun, sana nasagot yung katanungan. Okay, Sir Julius, I guess this is the last question for today's episode. Ano ba yung huling katanungan, Sir Julius? Kung sa tingin, ito po yung last na katanungan po. Kung sa tingin ko ay may problema nga, ano po ba ang unang step na dapat kong gawin? Kanino ako unang dapat lumapit sa isang guidance counselor, psychologist o psychiatrist? Okay. Una po nating dapat gawin is lumapit po tayo sa mga tao na pwede nating hingan ng tulong. Una, kung bata ka, pwede kang lumapit muna sa iyong mga magulang. Kung nahihiya ka sa magulang, pwede kang lumapit sa teacher. Kung nahihiya ka sa teacher, kung meron kang kaibigan na pwedeng tumulong sa'yo para ilapit ka sa teacher mo or sa parents mo, pwede po tayong humingi sa kanila ng tulong. Bakit po? Kasi kailangan maramdaman muna natin sa ating mga sarili na meron tayong kakampi. Kasi isang bagay po na madalas na nararamdaman ng mga tao na nagkakaroon po ng mga mental health issues, feeling nila wala silang kakampi, feeling nila mag-isa lang sila, feeling nila walang sumusuporta sa kanila. So una, let us find our support system. Pwedeng magulang mo, kaibigan mo, or teacher, or mga tao na pinagkakatiwalaan natin. Ngayon, kapag hindi na po tayo nakakita ng support sa kanila, feeling natin mag-isa pa rin tayo, pwede po tayong humingi ng tulong sa mga professional. Pinakamaigi po siguro, lapit muna po tayo sa mga psychologist, no? Ang mga psychologist, sila po yung unang magdedetermine kung tayo po ba ay meron talagang sintomas sa isang mental health disorder o yung nararamdaman po natin ay pwedeng hindi naman nangangailangan ng gamot. So kapag nakita po ng mga psychologist na kailangan po nating mag-medicate, ilalapit po nila tayo sa mga psychiatrist. Psychiatrists are medical doctors. Sila lang po ang pwedeng magreseta ng mga gamot na pwede pong inumin ng isang tao. Pangalawa, ma'am, wala po akong pera eh. Wala po akong pambayad. Mahal daw po magpa-psychologist. Mahal daw po magpa-psychiatrist. Meron po tayong mga
pwedeng malapitan, no? Katulad po sa gobyerno, ang National Center for Mental Health ay meron pong mga libreng serbisyo. Contact lang po kayo sa kanila, meron po silang Facebook page, nandun po yung kanilang mga contact number. Pwede po kayo magpa-appointment or magpa-schedule. Makakakuha po kayo ng schedule po sa kanila. Nag-offer din po sila ng mga counseling services na pwede nating tawagan na hotlines. Tatawag lang po tayo sa kanila, pwede po tayong magkwento sa kanila, makakausap po natin sila ng maayos. At the same time, sa iba pong mga universities, may mga nag-offer po ng mga free counseling services tulad po sa UP Diliman. Search nyo lang po yung UP PsychServe. Meron po tayo sa UST, Psychotrauma Clinic. Ang Ateneo po ay nag-offer din po ng mga free psychological services. Ibig sabihin po, hindi po magiging hadlang ang kawalan ng pera para tiisin na lang natin yung nararamdaman natin, no? Or mawalan na tayo ng pag-asa na meron pong tutulong sa atin. Pangatlo, ako naniniwala po ako na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. No? Hindi ko po kayo ipupush. For example, hindi nyo po maramdaman yung ginhawa, lagi lang kayo nalulungkot, nakakaramdam na kayo ng mga iba't ibang sintomas na related sa inyong mental health. Hindi ko po kayo pipilitin na maging positive. Una, kapag ka nakakaramdam tayo ng hindi maganda sa pakiramdam natin, mahirap talagang maging positive. At advice ko rin po ito sa mga nakikinig, no? Huwag na po natin silang pilitin, ay, just look at the bright side. Ay, kasi lagi kang negative. May tinatawag po kasi tayo na toxic positivity. The more natin na pinupush na maging positive lang ang isang tao, the more na mas nadadown pa po sila. Bakit po? Lalo nilang iniisip na, ay bakit sila madali lang sa kanila maging positive? Ako hirap na hirap ako, kasalanan ko talaga, ako talaga may problema eh. So lalo lang silang panghihinaan ng loob. Ano po yung kailangan nila? Remember, they are not seeking for attention, they are seeking for support. Kasi yung iba sasabihin, anong depression? Nag-iinarte lang yan. Hindi po, no? Baka hindi naman po kasi atensyon ang hinahanap nila. Ang hinahanap po nila ay suporta sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Madalas, hindi po nila kailangan ng salita. Hindi natin sila kailangan bigyan ng advice. Kailangan lang nilang maramdaman na merong mga taong handang makinig sa kanilang mga problema. Pwede po nating sabihin sa kanila na, uy, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi ko pa yan pinagdadaanan. Pero just in case kailangan mo nang makikinig sa'yo, nandito ako. Pwede akong makinig. Pwede kitang samahan hanggang kaya mo na mag-isa. Yun lang po, simpleng mga bagay na yun, nakakatulong na po para ang mga tao ay makita po nila na may mga tao na handang tumulong sa kanila at hindi po sila nag-iisa. Pangalawa, encourage po natin sila na keep hope. Magkaroon po ng pag-asa at huwag mawawala ng pag-asa. Isa pong trademark hall ng mga tao na nagkakaroon ng depression ay nawawalan po sila ng pag-asa. Pero isa sa mga bagay na pwede nating maibigay sa kanila is yung the gift of hope. Meron po akong, ma-share ko lang po sa inyo ng kaunti, no, bago po tayo magtapos para makatulong din po sa mga kababayan natin. Totoo po yung tinatawag nila na power of hope, no? Are you familiar with the term hope? Alam naman po natin yung term ng pag-asa, di ba po? Para makita nyo lang po, alam niyo po ba noon, merong isang ginawang experiment. Na-discover po ng mga researchers, mga psychologists, na yung pagiging helpless or parang feeling mo walang tutulong sa'yo, feeling mo wala ng pag-asa, feeling mo hanggang dito ka na lang, kaya pala yung matutunan ng isang tao. Natututunan pala ng isang tao na kahit anong gawin ko, eto lang ako. Kahit anong gawin ko, wala nang mangyayari sa buhay ko. Ang ending, mawawala na po ng pag-asa, magkakaroon na po ng depression. Pwedeng dumating po sa point na bawiin na po nila ang sarili nilang buhay. Ngayon, may mga psychologists, nag-aral po sila, sabi nila, kung posible na ang isang tao matutunan niyang mawalan ng pag-asa. Matutunan niyang maging helpless. Possible din kaya na ang isang tao matutunan niya that there is hope, na meron pang pag-asa. Ang ginawa po nila, gumawa sila ng isang experiment. Sobrang simple lang po. Meron pong isang psychologist, si Dr. Richter, gumawa po siya ng experiment, daga, gamit ang isang daga. Simple lang. Kumuha po siya ng isang dagang bahay. So yung dagang bahay po na yun, syempre, alam niyo na po yung mga daga sa bahay natin, di ba?
medyo mababa yung survival skills nila. Kasi sila, wala naman masyadong predator. Ang predator lang, mga tao nahuhuli sa kanya, daspan at walis, napupukpok sa kanya, yun lang, no? So, ang naisip ni Dr. Richter, the goal is, paano ko malalaman kung hanggang kailan niya kayang mag-survive ng daga na ito? So, ang ginawa, kumuha po siya ng isang timba na may tubig. Tapos, yung daga, inihulog sa timba na may tubig. Knowing yung daga, hindi naman po yan nakakalangoy or nakakahinga sa tubig. After a few minutes, tinatry po niya na umalis dun sa timba, hindi siya makaakyat. So, nagkakakawag siya dun, tinatry niyang lumangoy. After a few minutes, napagod siya, nalunod, namatay. So, within that span of 15 minutes, sabi ni Dr. Richter, ba't ganun? Ang hina naman ng daga na to, 15 minutes lang, namatay na siya. So sabi niya, baka maling daga yung nakuha ko, baka kailangan mas malakas na daga. So kumuha po siya ng isang forest rat. So naisip niya, ito mas mataas ang survival skill nito kasi nakatira to sa gubat, mas maraming pwedeng pumatay sa kanya, mas malakas siya. Same, kinuha po niya yung forest rat, nilagay po niya sa isang timba na may tubig. Paglagay po niya, ganun po ulit, nagtatry mag-survive, tinatry niyang umakyat, makaligtas, nagkakakawag siya doon. Pero after a few minutes, napagod siyang lumangoy, nalunod, namatay. Sabi ni Dr. Richard, ba't ganun? Walang masyadong significance. 2 minutes lang ang itinagal niya para dun sa naunang daga. So, walang masyadong walang masyadong tagal. Wala yun sa lakas, wala sa survival skill. Kasi pareho lang naman walang masyadong nangyari, namatay din yung daga. So sabi niya, ulitin natin yung experiment. Baka meron tayong pwedeng variable na ilagay para humaba yung buhay ng daga. Ang variable na nilagay niya, simple lang po, the variable of hope. Kumuha ulit po siya ng dagang bahay para makita natin na, ito, mahina tong daga na to sa bahay lang to. Kinuha niya po ulit yung daga, nilagay po sa isang timba na may tubig, lumalangoy. Nagtatry siya mag-survive, hindi siya makaakyat, nagtatry siya na lumangoy, hanggang sa unti-unti napagod. Tas nakikita ni Dr. Richter, nagsa-struggle na. Parang malulunod na. Nung time na nakita ni Dr. Richter na malulunod na yung daga, ang ginawa niya, iniaam po niya yung daga. Inilagay sa isang towel, pinagpahinga, kinares-kares. After 5 minutes, yung daga, ibinalik niya po ulit dun sa timba na may tubig. Alam niyo po kung ano nangyari? Yung daga was able to survive for 60 hours. Ibig sabihin, yung daga na kaya niyang lumangoy at mag-survive dun sa timba ng may tubig for less than 3 days. So imagine mo, paano nangyari yun? Nakalangoy siya, 3 araw siyang lumalangoy doon. Ano nangyari? Paano nangyari yun? Simple lang, because Dr. Richter added a value of hope. Nung time na yung daga, mamamatay niya, feeling niya, malulunod na siya, wala na magliligtas sa kanya. Pero may kumuha sa kanya, inilagay sa isang towel, pinagpahinga. Tapos, nung bumalik siya ulit dun sa isang sitwasyon na yun, dun na ulit siya, kailangan niya na ulit mag-survive, na kaya niyang lumangoy ng 3 araw. Bakit? Naisip nung daga, nung time na malulunod na ako, susuko na ako, di ko na kaya, mamamatay na ako. Merong isang nagligtas sa akin. Tinanggal ako doon, nagpahinga ako. Kaya nung bumalik ako sa ganitong sitwasyon na malulunod na ulit ako, ay hindi ako susuko. Lalangoy at lalangoy ako kasi naniniwala ako merong darating na magliligtas sa akin. Imagine, if we can give hope to rats, how much more if we give hope to people? Kung kaya nating magbigay ng pag-asa sa mga hayop para mag-survive sila, gaano kalaki yung pag-asa na pwede nating ibigay sa isang tao na merong depression at sabihin sa kanya, uy, di ka nag-iisa, nandito ako. Uy, wag kang mawawalan ng pag-asa, may kakampi ka, may suporta ka.
So kung sa ganong maliliit na bagay, pwede nating maipakita yun, makakapagligtas po tayo ng buhay. Kaya alam nyo po, dito po sa Bread, no, since partner po ng school na to ang ating Bread Society, makita po natin may mga project sila, nagbibigay ng almusal, nagbibigay ng lugaw. Simpleng lugaw lang yun. Pero hindi natin alam, merong isang estudyante, hindi na siya kumakain ng 3 araw dahil wala siyang pera. Pero nakakuha siya ng sanglugaw na free sa bread. Akala natin simpleng lugaw lang yun. Pero yung lugaw na yun, nagbigay ng pag-asa sa kanya. Ay, merong miracle. 3 araw na ako hindi kumakain. Ngayon, nakakaroon ako libreng lugaw. Imagine yung hope na mabibigay nun sa estudyante na hindi siya sumuko, magpatuloy pa rin siya sa buhay. Yung simple pong pangungumusta. Alam niyo po, ma-share ko lang po sa inyo, no? Bilang ako po ay teacher din naman po. Meron pa akong isang estudyante before pa. Nakasalubong ko po siya sa isang corridor sa school. Hindi ko na po siya estudyante since college po siya. Iba na po yung year niya, iba na po yung mga teacher niya. Nagkasalubong lang po kami. Hindi ko na nga matandaan yung pangalan niya during that time. Kinamusta ko lang siya, uy, kamusta ka, di ba estudyante kita dati? Nagkwentuhan kami saglit. For 5 minutes lang, 5 minuto. Tapos naghiwalay na po kami. Pag-uwi ko po sa bahay, nakatanggap po ako ng chat dun sa estudyante. Sabi ng estudyante, Ma'am, buti po nakausap ko po kayo ngayon. Kahit 5 minutes lang po tayo nag-usap, ma'am, kinamusta niyo po ako. Ma'am, alam niyo po ba, bala ko po pag-uwi ko, tatapusin ko na po yung buhay ko. Pero ma'am, kinausap niyo po ako kahit 5 minuto lang, naramdaman ko po, may tao po pala na concern sa akin. May tao po pala na merong pakialam sa akin. Ma'am, hindi ko po tinapos yung buhay ko. Yung mga ganun pong simpleng pag-asa na pwede nating maibigay sa mga tao, ang laking bagay po nun para sa kanila. So kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, kung sa mga hayop, kaya natin magbigay ng pag-asa, lalo po natin kayang magbigay ng pag-asa sa mga tao. Yan lang po, maraming salamat. Wow, medyo teary-eye na ako dito, Ma'am Ma'am Celine. Thank you so much po sa pagbabahagi ng inyong, mga kaalaman. Ma'am Celine, may isa pa tayong katanungan para galing sa ating Facebook, participants. Puwede pa po daw bang magtanong? One last Sige question po. na lang daw po. Sige po, ito po ay galing kay, Mr. John Ali. Good afternoon, sir. Natural po ba na makaramdam ng hindi na masaya or mabigat sa loob dahil toxic ang workplace at environment? Kasi laking probinsya po ako and napilitan lang mag-work sa Manila dahil sa gusto ng ibang tao. Oo naman po, no? Alam niyo po, kahit gaano kataas ang sweldo mo, kung hindi po maganda ang work environment, kung hindi po maayos katrabaho or kasama sa hindi po maayos ang mga kasama natin sa trabaho, hindi po tayo makakaramdam ng sense of fulfillment sa trabaho natin. So normal lang po ang iyong nararamdaman. Ako po siguro kung ako po yung tatanungin, papipiliin ko lang po kayo. Anong mas mahalaga? Yung peace of mind o yung sweldo na matatanggap mo? Yung sweldo ba na natatanggap mo ay worth it dun sa stress, dun sa sakit ng ulo, sa sama ng loob na binibigay ng trabaho mo? Kasi kung worth it, then go, magtrabaho po kayo na magtrabaho. Pero kung ang liit na nga ng trabaho mo, stress ka pa, di ka pa masaya, hindi ka naman mahihirapan maghanap ng ibang trabaho. Huwag niyo pong isipin na, ay, wala na ang ibang trabaho na tatanggap sa akin. Marami po. Pwede kayong makakita. And that is okay. Yes, thank you so much, ma'am. Sabi nga niyan, you can be replaced sa trabaho mo in a span of 1 week, pero hindi mapapalitan yung peace of mind. So, gano'n din siguro ako, ma'am. Mas pipiliin ko yung peace of mind kumpara kung ano yung makukuha ko sa trabaho kasi hindi mababayaran yun eh. Hay nako, madami tayong natutunan ngayong araw kay Ma'am Celine. Again, thank you so much po sa lahat ng nakiisa sa ating Facebook Live. Maraming salamat po para sa akin, peace of mind, sabi ni Ma'am Juvie Claire Cledera. Thank you so much po. Hello po, Mr. Jomar Peña, Mr. Kenneth Ryan Barogo Fondales,
Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan, kumusta kayo Julius and Jane? Ano yung mga natutunan niyo or yung mga takeaways niyo ngayong araw? Ikaw muna, Miss Jane. Po, tumayo po ang balahibo ko kanina nung pagkuwento ni ma'am. Kasi sabi ko, ano kaya ang mangyayari dun sa ano, sa daga? So, ano po, so ang dami ko pong natutunan ma'am, and then para po ako nakikiusap sa ano, parang one-on-one sa psychologist. Parang nagkaroon din po ako ng peace of mind kasi siyempre ano po, kailangan din po talaga every people po is need ng advice kasi hindi po natin alam na ang iba pong tao is meron na po palang dinadalang mabigat na problem. So, ang natutunan ko po, hindi ko na po isa-isahin kasi sobrang dami po. Parang ikikip ko na lang po yung iba. Kasi alam mo na, yung siguro naman po is alam naman po ng iba or na dinig nyo din po ng iba yung sinabi mo po. Magbibigay na lang po ako ng ano, ng kadagdagang ano po. Ay, parang yung pinaka nagtatak po talaga sa akin. So, yun po. So, sabi mo po is huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kasi, syempre, darating din po yung time na parang, kung parang iisipin natin, buti na lang hindi ako sumuko. Buti na lang ginawa ko pa rin yung best ko. Dahil kung hindi, is hindi ko ma-achieve yung parang gusto ko. This, ano, parang yun, parang masarap din sa pakiramdam na masasabi mo na worth it po pala yung hindi pagsuko. So, yun lang po. So, Iyan, parang nagkaroon ng pag-asa si Miss Jane. Laban lang. Ikaw naman, Sir Julius. Ako ma'am, paiksin ko na lang din po yung ano, yung aking realization po dito sa topic natin. Ngayon ko lang po kasi nalaman na ano hindi naman pala lahat ng stress is negative. So may mga positive kind of stress pa rin. May positive kind of stress pa rin po pala na yung pinupush over tayo na gumawa ng mabuti. Yun po, yung to do better. So, and kailan lang po siya nagiging negative stress kung yun po naapektuhan na po yung ano natin, yung action natin and emotion. So, and then ang pinakaano ko lang po talaga is yung kagaya po ng sinabi nga ni Miss Jane kanina na wag po tayong mawalan ng pag-asa kasi yun po yung magsasalba sa atin. Kahit na may mga ano po tayo, may mga problems na dumadating nga po sa ating buhay, wag po tayong mawalan ng pag-asa. And then humingi po tayo ng tulong doon sa mga taong napapagkatiwalaan natin. And then kung makahingi man po tayo ng tulong sa kanila, maiga-guide po nila tayo kung ano pong dapat natin gawin. Yun lamang po, Ma'am Abby. Thank you po. Okay, thank you so much sa inyong dalawa. Naalala ko tuloy, Ma'am Celine, yung palabas na, yung Disney movie na Inside Out. Yung sa utak ng tao, madami tayong emosyon na nararamdaman. So yun, kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, mga pinagdadaanan mo ngayon, masaya ka man, malungkot ka man, galit ka man, that's normal. That's part of who we are. Meaning normal ka kasi nararamdaman mo ito. Tama si Ma'am Celine, hindi pwedeng lagi ka lang masaya. So normal na nakakaramdam tayo ng lungkot. May mga panahon na malungkot tayo and that's normal. So sa ako naman ang natutunan ko siguro a simple act of walking with someone through their pain can become a light in their darkness. So in a world where many silently struggle, our presence, kindness, and genuine companionship can be a powerful way of giving hope and healing to others. Thank you so much po sa mga taga-subaybay ngayong hapon. Bago tayo magtapos, hinga natin ng isang mensahe si Ma'am Celine para sa ating mga taga-subaybay. Siguro po yung mensahe ko na lang po na masasabi sa ating mga viewers is kung nangangailangan po sila ng tulong, wag po kayong mahiya na humingi ng tulong. Lalong-lalo na po professionally, Sabi ko nga po sa inyo, may mga libre naman po tayo, hindi po natin kailangan magtiis. Pero kung nahihiya po, meron po tayong mga kaibigan, meron po tayong mga tao na pinagkakatiwalaan. Pwede po tayo mag-open up sa kanila. Hindi po natin kailangang sarilinin ang ating mga
ang mga problema. Kung naniniwala naman po tayo na merong isang supernatural being, meron po tayong meron po tayong isang Diyos na pwedeng mahihingan po natin ng tulong, no? At for sure, yun pong mga problema na kinakaharap natin, hindi po yun ibibigay sa atin, lalo na kung hindi po natin kaya. We just need to have faith and remain having hope sa buhay natin para magawa po natin yung mga bagay na kailangan po natin magawa. And always give hope to other people also. Yes, be kind because kindness is free. Okay, once again, maraming salamat po, Ma'am Celine, for sharing your expertise, wisdom, and compassion with us. So bago po tayo magtapos, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng tagumpay ng episode na ito. So special thanks to Bread Support Team for their unwavering support behind this podcast. Mr. Jan Crescent Balabag for handling the technical side, Mr. Christian Bibay, our technical coordinator, Mr. Edson Lazaro, our guest coordinator. Thank you so much, sir. Miss Joanne Buban, our guest coordinator. At syempre, of course, hindi natin makakalimutan, maraming salamat sa ating FB Live viewers na nakiisa sa makabuluhang usapan ngayong araw. So, tandaan po natin, ang mental health ay hindi dapat ikahiya. At ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi isang matapang na hakbang tungo sa pagaling. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Stay safe everyone, stay informed, and God bless. Bye, ma'am.